You see the problem with the problem with the country. Unang-una kong sinabi dati is we are being run by narcissists. That's number one. Entitled people who do not have the heart to serve, pero they are nepo babies. O nabigyan sila yung may pagkakataon na mangandidato o manalo. Isang halimbawa na lang si Sandro Marcos. O yung iba pa. Bihira yung nepo babies na na-adapt nila yung values ng tatay nila na mabuti. For example na lang, Sara Duterte. Kasi the father, tinatry mo kasing tularan yung tatay mo. Whether aminin mo o hindi, legacy nung pinanggalingan mo yung sinusunod mo. For example, the tatay of Pangulong Duterte is a former governor na hindi raw makapatay ng ipis o ng lamok. Ganun kabait. Nung dumating si Pangulong Duterte, ang sinasabi niya, patayin to. Kasi nakita niya yung sitwasyon ng Davao noon. So dumating siya at the right time. And naiintindihan niya yung mga loopholes sa batas. Dahil prosecutor siya na matagal na panahon. So kailangan niya maging creative, humanap na ibang paraan to keep the people of Davao safe. Yung mga ganyan. Si Bongbong Marcos naman, sad to say, hindi nakuha yung talino ng tatay niya, pero pinalibutan niya naman yung sarili niya na matatalino. Abogado yung asawa niya. Pinalibutan niya ng ibang kulay yung sarili niya. So, basically, he's well connected para protektahan niya lang yung sarili niya. Hindi yung bayan. So, kahit saan ka kasi magpunta rito sa bansa natin, magtanong ka na lang dyan, bakit ka nagpulis? Stable eh. Ba't ka pumasok sa trabahong ito? Stable eh. Ba't gusto mo maging congressman? Meron ka bang gustong isulong na batas or what? Hindi. Gusto niya ng status and power and money. Yan ang katotohanan. Everyone wants to be ahead of someone. Kasi ahead of the normal situation, hindi kasi maayos yung sitwasyon natin dito ng social welfare, ng healthcare, ng hindi maayos. So you want, minsan yung tao may pera na, gusto niya ng power naman and status, di ba? You want to be ahead of someone. You want your hands on a higher jar. Yun ang katotohanan dito. So because we are poor, because we are a poor country, everybody who has the chance for power is a wealthy person or a well-known person with the values of a demon. That's the problem. Ordinary people cannot run. Pag wala kang pera, wala kang partido, you'll be declared by the Commission on Elections as a nuisance candidate. Nuisance candidate ka. Wala kang wala kang kapasidad. Diba? And another problem na nakikita ko sa bansa natin is yung term, for example, 6 years lang ang Pangulo. Pag matino ang Pangulo, 6 years is very short. Pag demonyo ang Pangulo, 6 years is too long. So, hindi nire-remedyohan yan ng mga tao. Parang walang remedyong ginagawa. Ako, ang suggestion ko, una sa presidente, no? After the term dapat ng presidente, pwede magkaroon ng halalan yung tambayan. Kung itutuloy pa ba niya yung term niya o hindi. Yun. Isang suggestion ko yun. Or at any point in time, the Congress may, o siguro may certain percentage ng Congress. Kung ako lang yung tatanungin, siguro, kaya lang, kurap ang Congress eh. Siguro maganda yung Senado na lang, siguro. The Senate may call for a special election. For example, the first 3 years of the president, hindi ka satisfactory, magkakaroon na ng botohan kung itutuloy niya pa ba yung term niya o hindi. Diba? Kasi kung yung nakaupo sa Comelec, bata niya, problema din. No? Eh lahat ngayon sinusuhulan na, di ba? Sara Duterte accused na sila Tambalos-los, nagsusuhol sa Supreme Court, nagsusuhol sa kung saan-saan, pinasusuhol pa pera ng tambayan, di ba? Di ba gago, no? Ginisa ang taong bayan sa sariling mantika eh. Di ba? I think lahat ng mga pangyayari ngayon should be lessons on how to really give the power to the people properly. Di ba? Dapat hindi na check and balance yung Congress eh. Tignan mo yung nangyari. Parang dapat ina-abolish na yan. Dapat i-abolish na. Biruin mo kung di ba naman bobo yung mga congressman, nanalo ka, wala kang kalaban, tapos kung maka-asta ka, you represent the people, kama. Just because you're a tumakbo ka, wala kang kalaban, tapos you represent the people. Wala kang kalaban kasi hindi ka naman gusto ng tao, pero wala ka lang kalaban dahil takot sa'yo. O walang may capability ng labanan ka. Diba? And kung maka-asta ka, I represent the people. Diba? Ano tayo? Napakaraming loopholes ng ating saligang batas na congressman, dapat sila lang magre-remove sa sarili nila, mali eh. Anong check and balance doon? Pag pinagkaisahan ka ng mga congressman yan, pwede kang i-remove. Kagaya si Kiko Barsaga, malapit ang pagkaisahan yan. Pag hindi ka kasali sa kagustuhan nila, pwede ka nilang i-remove. Tama ba yun? Diba?
Dapat may proseso na pagtatanggalin din yung mga congressman na yan. Tapos sa ligang batas natin, may impeachable officers lang. President, Vice President, Supreme Court Justices yata. Hindi ko alam kung yung Justices sa Sandigan ba. Kasi may impeachable officers lang. Yung Constitutional Commission heads yata. Yan, hindi ko na sure eh. Nakalimutan. Pero hindi kasali yung congressman. May sarili silang rules. Eh, pagka ganun, may sarili kang rules. Busuhin mo. Once you reach a certain number na pabor sa'yo, busuhin mo. Kaya yung matinong congressman minsan, wala siyang choice kundi suportahan ka. Kasi wala siyang magiging budget for his constituents eh. Diba? Gusto niya magpapogi doon sa constituents niya eh. O kung gusto niyang, diba? Laging ganun ang cycle ng katarantaduhan dito. Dapat itong mga congressman na ito may be removed by different means. Dapat pag hindi na satisfactory yung ginagawa mo, sinasabi mo, hindi gusto ng taong bayan, pwede kang tanggalin ng sarili mong constituents. Pagbutuhan kang tanggalin o pagbutuhan kang ituloy. Dapat gano'n. Sabagay, ibibinbin naman nila yung budget. Hindi ko tatapusin itong kalsada na to pag tinanggal nyo ako. Ay, may putang inang yan. Lagi sila may sagot eh, para fuck shit.